Kumuha naman tayo ng update mula sa Masbate kung saan dadalhin ang bangkay ng Nepali pilot na si Kshitiz Chand matapos itong ma-recover kanina at sa investigasyon sa naiahon na eroplano kanina. Para sa detalye, may news to go si John Consulta. John. Yes, Howie, matapos maiahon itong labi ni Nepali co-pilot Kshitiz Chand ay agad itong dinala sa isang punerarya dito sa Masbate para agad makilala, makumpirma ng pamilya kung siya nga yung bangkay at lumabas nga yung impormasyon mga bandang mag-alas 9 ng umaga. Nagkaroon ng confirmation ang task force kalihim at tinawag na nga ng ama na kinukumpirma niyang ito na yung kanyang nawawalang anak na si Kshitiz Chand. Ang arrangement dito, Howie, nakiusap na ng pamilya na mabilis na madala sa Nepal itong labi ng namatay na co-pilot. Bagay na kinumpirma naman ng task force kalihim na at si DND Secretary Walter Guzmina siyang gagawin nila para maalalayan ng husto ang pamilya at ito rin pagdadala ng labi ng namatay na co-pilot. Samantala, Howie, sa araw na to magsisimula na rin itong Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP investigation kaugnay nga dito sa pagbagsak ng eroplano. Maalala natin kahapon, Howie, na naging pahirapan itong pag-angat at pag-ahon itong eroplano at syempre ang una kasing plano talaga ay maiangat talaga dapat ito ng mas mababang level dahil doon sa depth of 180 feet ay masyadong delikado bago ma-extract yung bangkay ni Captain Jessup Dainting doon sa loob. At inangat muna ito at the depth of 21 meters o kulang-kulang ay 63, higit kumulang ay 63 feet. At nung ito ay madala na roon ay doon na in-extract itong labi at doon nga sa underwater footage makikita na talagang hirap na hirap itong mga divers mula sa bansang Korea at maging itong mga technical divers natin sa Philippine Navy dahil bukod daw sa napakalakas ng current, Howie, ay limitado rin yung kanilang oras sa ilalim ng dagat dahil wala na silang trimix sa air supply at tanging compressed oxygen gas na lamang yung kanilang ginagamit. Sa kabila ng mga limitasyon, Howie, ay matagumpay na nakuha itong bangkay ni Captain Jessup Dainting at naiangkat na rin itong eroplano. Sa ngayon, Howie, sentro ngayon ng investigasyon ng CAAP ay yung kanang engine nitong eroplano ng Piper Seneca plane na gamit ni DIRG Secretary Jesse Robredo kung ito ay nandito sa wreckage. At ayon kay Major General Edel Rosario, head ng Task Force Kalihim, magsasagawa sila ng inventaryo para malaman kung intact nga yung kanang makina. Dahil ito pinaniniwala ang maaaring maging susi doon sa kanilang napakalaking tanong na ano ang naging dahilan kung bakit bumagsak ang Piper Seneca plane ni DIRG Secretary Jesse Robredo. Howie. John, ano pang maibabahagi mo tungkol dito sa background ng co-pilot na taga-Nepal na si Kshitiz Chand? Siya ba'y isang residente ng Pilipinas? Bakit siya naging co-pilot nitong flight ni Secretary Robredo? Sa ating pagkakaalam ay isa ito sa mga pool of pilots na nakakatrabaho ni Captain Jessup Dainting, no? At doong mga panahong yun, siya yung kanyang natap para doon sa isasagawa nga ng paghahatid kay Secretary Jesse Robredo. Yung malaking tanong din, yung isa sa mga susubukang sagutin daw ng CAAP, Howie, ay it appears na malaki yung kumpiyansa nitong si Captain Jessup Dainting dito sa Nepali, co-pilot niyang Nepali dahil sa initial na impormasyon, nung na-recover itong si Captain Jessup, siya ay nakaupo dun sa kanang bahagi ng eroplano at siya ay naka-seatbelt pa, Howie. Yung upuan na yun supposedly para sa co-pilot, no? Pero itong si Kshitiz Chand ay nakupo sa kaliwa. So, kumbaga parang
ganun yung pwestuhan nila at patuloy na aalamin ng kaap yung ilan pa sa mga detalye para mapagtahi-tahi yung ilan sa mga kaganapan bago at pagkatapos maganap itong pagbagsak ng Piper Zeneca plane, Howie. Ayun nga, napansin ko rin na nasa Facebook page ni Chand ay sinasabi niya na class of 2011 siya ng Aviatur Flying School. Ibig sabihin, bagong saltang piloto ito. Kakagraduate lang doon sa flying school ni Captain Bahinting. Yun nga, Howie, yung isa sa mga sinisilip ko yun ng kaap, titingnan yung ilan nga ba talaga yung kanyang flying hours na earn bilang isang piloto. Pero dun sa ating pagkatanong ay tikom pa rin ang kaap at sabi nilang patuloy yung kanilang pangangalap ng iba pang karagdagang impormasyon at ang lahat ng ito bukod nga dito sa mga hawak na nilang ebidensya ay patuloy pa rin nilang inaasahan na mas mapapabilis na yung kanilang pagsasagawa ng probe dito sa nangyaring pagbagsak, lalo pat hawak na nila itong actual wreckage ng bumagsak na Piper Zeneca plane, Howie. John, ano pang mga obserbasyon mo tungkol sa kakayahan ng pamahalaan sa mga ganitong sitwasyon na emergency at kailangan ng mga deep divers o technical divers? Kasi napansin natin na parang umaasa rin ng gobyerno sa mga foreign divers sa mga sitwasyon na ganito, no? So mukhang kulang ba yung ating capability para sa mga ganitong klaseng aksidente? Alam mo, Howie, doon naman sa pagbuhos ng suporta ng pamahalaan ay hindi naman natin masasabi na nagkulang sila dito dahil malaki yung effort talaga nila na mag-pool ng resources. Yun nga lang, no, tama ka doon sa obserbasyon mo na mukhang doon sa bahagi ng ating kakayahan na magsagawa ng mga deep dive missions, mukhang pwede pang palakasin dahil doon sa ating nakita, marami tayo mga divers pero ito yung mga shallow divers lang, ika nga. At yung trained na gumamit ng compressed oxygen, Howie, dahil ang kadalasan ginagamit talaga is yung itong ordinary compressed oxygen ng mga deep divers natin na ang bilang nila doon sa ating impormasyon nakuha ay 6 lamang sa ating Philippine Navy ang mayroong kakayahan na magsagawa ng deep dive mission. Ang problema kasi, Howie, kapag nag-deep dive ka at hindi naman basta-basta ka pwedeng sumuong sa ilalim sa napakalalim na depth, kinakailangan kang o sumailalim sa iba't ibang mga stages, at hayaan mo muna mag-adjust yung iyong katawan. Pagka nakapag-dive ka na ng minsan, it will take time bago ka makapag-dive ulit. So, talagang limited yung ating resources sa aspeto na yon. Pero sa ngayon dito sa ating mga nakausap sa Task Force Talim, eye-opener din ito para makita yung ganitong klase ng mga needs natin na sana ay mabigyan din ng atensyon o ayuda ng pamahalaan at maging ng Senado at Kongreso na posible sigurong magkaroon ng higher allotment ng budget para dito sa bagay na to. Dahil makita naman natin, Howie, na tayo isang archipelago na mapaligiran tayo ng tubig at hindi natin talaga maiiwasan. Napakarami ng mga insidente na mayroong mga paglubog at pagbagsak sa katubigan natin. Maharapat lamang na sana nga mabigyan ng mas malaki pang suporta itong bahagi ng ating Navy para sakasakali magkaroon ng ganitong klase ng mga aksidente ay maaari tayong makagawa ng ating sariling diskarte at hindi lamang syempre we appreciate yung tulong itong mga foreign divers pero yun nga sana mas maging independent tayo in the future at magkaroon ng kakayahan na magsagawa ng ating mga sariling mga deep dive without really relying on other components bukod sa ating sariling resources, Howie. Okay, maraming salamat, John Consulta sa Masbate.